Balik na naman tayo sa isyung missing sa Bungeros. Ikaw ba nalilito kung sino talaga ang suspect o salarin dito sa missing sa Bungeros? Balikan natin ang nakaraan. Dahil ang nakaraan, konektado sa nangyayari sa kasalukuyan. Noong Setyembre 2023, may 6 na suspect na may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungeros. At isa nga rito ay si Julie Patidongan. Abutan sa loob ng bahay ang isang lalaki, isang babae at isang bata. At nang akyatin ang ikalawang palapag, doon na nahuli ang isa sa mga target ng operasyon na si Julie Patidongan alias Dondon. Ang tanong ngayon, papaano naging state witness ang isang suspect? Ayon kay former CIDG Chief Police Brigadier General Romeo Macapas, may proseso kung papaano maging state witness. Dapat ng prosesyon na dapat isama sila bago sila magiging state witness. Prosecution yung mag-ask sa court na i-discharge ito as suspects and gagawin silang state witness. Gagawin silang state witness. Ganun ang proseso ng batas natin. Matatandaan natin na nung Senate hearing ni Senator Bato noong March 2022 ay inilatag ni Atong ang mga kaso ni Julie Patidongan. Si Dondon Patigonan, 2019, kinasuhan siya ng murder, frustrated murder. Sa Tanay, 2020 na naman, tingnan niyo next picture. May bank robbery sa Metrobank. Metrobank, Manila. Nakita niyo picture ni Dondon, no? Wanted na siya, nakikita dyan ang picture eh. February 28. Doon na naman sa Morong Salipan na naman. Meron na namang nag-file na naman ng frustrated murder na naman. Kaya Dondon, na-issuean siya ng warrant na naman. Kung wanted siya at meron siyang mga kaso, paano siya naging credible na maging state witness? Binaliwala ba ito ng DOJ para lang may maituro na si Atong ang mastermind nito? At eventually ituturo din si Tatay Digong sa kaso niya sa ICC. Yung mga taong involved sa what we call enforced disappearances ay parang nagkatugma na isang grupo ginamit sa pareho. They were part of the drug war and they were part of the disposition group dito sa Isabong. Pero ang tingin namin, it may have been used for the drug war. That there were some victims found in 2020 that were just buried by the police because nobody claimed them in the Pulinaria. We are exhuming them now. Sir, hindi na lang siya missing sa Bungero drug war investigation. Well, but we're more on the missing Sabongero. But because there's an intersection, we have no choice but to include everything to make a clean breast out of. Bakit nasasabing posibleng ang konektado itong dalawang issue? Yung actors yung mga taong involved sa what we call enforced disappearances ay parang nagkatugma na isang grupo ginamit sa pareho. They were part of the drug war and they were part of the disposition group. Kaya naman pala, kahit may 4 na gustong tumistigo ay hindi nila pinansin. Bakit? Kasi si Julie Patidongan ang itinuturong mastermind. Mga biktima rin po kami. Yan ang pahayag ng 4 na bagong lumulutang na testigo sa missing sa Bungeros case na sina Robert Matiliano, John Reconsolacion, Virgilio Bayog at Mark Carlos Zabala. Takot po kami dahil pinagbandaan po kami patayin po. At sinabihan po kami na umalis na po kami para hindi kami madamay. Kasama ang 4 sa 6 na security personnel ng Manila Arena na nakasuhan 2 taon na ang nakararaan. Ang itinuturo nilang si alias Totoy, ang kanilang boss na si Julie Dondon Patidongan, ang head of security ng Manila Arena, kung saan huling nakita ang ilan sa mga nawawalang sabungero. Kilala niyo naman personal si alias Totoy? Opo, siya po yung head ng security namin po. Julie Aguilar Patidongan po, big time, mayor, may sariling bodyguard po, may bullet drop, at saka may 2 resort, maraming bahay at saka apartment po.
January 2023 nang mag-issue ng arrest warrant ang isang korte laban kina alias Totoy dahil umano sa kidnapping at serious illegal detention ng missing Sabongeros. At nagsagawa na nga sila ng search sa Taal Lake dahil very strong ang conviction nitong si alias Totoy na doon daw itinapon. Lumipas ang ilang linggo, eto ang result. Doon po sa mga na-recover po ng mga possible human remains po doon sa Taal Lake, medyo ang challenge po doon dahil matagal na nga pong nakasubmerge ay medyo wala na po tayong na-extract po accordingly na DNA profile po doon sa matagal na pong nakasubmerge, parang contaminated na po. However po, yung 3 cadaver po na na-recover po sa isa sa cemetery po sa Batangas, 3 pong DNA profiles po ang nakuha po doon. However po ay negative po doon ang matching doon sa 23 DNA reference po doon sa mga who came forward and provided po DNA profile po. Kaya nga kung mapapansin natin ngayon, mukhang ilalaglag na itong si Julie Patidongan. Kailangan po natin gawin na sampahan po sila ng kaso. So kailangan po silang sampahan ng kaso bilang mga accused kasama po si Julie Patidongan who himself admitted na alam po niya itong mga nangyayari po na ito. Ano po ba yung mga requisite? Bago po ang isang individual na kasama po dito sa kaso na ito ay ma-consider na state witness po. Yung testimonya po ni Julie Patidongan, hindi po tayo po pwedeng basta mag-rely sa testimony po niya. Kasi later on, pwede po niyang i-retract ito at later on ay po pwede pong may mga ebidensya that may somehow contradict itong kanyang mga sinasabi. Kailangan po natin ng iba pang testimonya. Bunsod ito ng pagdawit nitong si alias Totoy kay General Macapas. Dahil ang may utak niyan siya si General Macapas. Dahil gusto niya baliktarin na ako ang mastermind. Dahil mayroong isang tao na nasa likod niyan. Pinapapunta sa CIDG sa opisina ni Macapas. At alam mayroong isa doon na umatid at sinabi talaga na binabaliktad ang desisyon na ako ang mastermind. 100% nakakuha na yan ng kabayaran kay Mr. Atongkang. Ngayon pinagtatanggol ng PNP si General Macapas dahil daw itong si alias Totoy ay nagsisinungaling at hindi nagsasabi ng katotohanan. Hindi niya sinabi na yung isang nag-withdraw at yung isang tumangay ng isang missing Sabongero ay kanyang mga kapatid. Kung matatandaan niyo po doon sa isa sa mga statement po ni Julie Patidongan alias Totoy, ay may sinasabi siya na may 2 siyang tao na magsasabi na involved doon, nakilala niya, na tao niya, yung sinasabi na nag-withdraw ng, sa ATM doon sa may Batangas at yung 2 tao din na nag-escort doon kay Michael Bautista. So itong 2 tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Hindi kaya dahil pumalpak sila doon sa sinasabi nilang itinapon na mga missing Sabongeros sa Taal Lake? Wala silang nakita. Kaya ngayon, laglag na itong si alias Totoy. To corroborate yung testimonya po ni Julie Patidongan, ito pong 2 tao po natin, we believe, ay po pwede pong i-corroborate dahil nga meron silang direct participation dun sa at least dun sa 2 nawawalang missing Sabongero, which is Michael Bautista at si Melbert John Santos. At isa sa pinaka-importante po na requisite para ang isang tao po ay ma-discharge as state witness, he should not be the most guilty doon sa mga perpetrators po. At dapat po ay wala po silang mga previous conviction. Ngayon, malaki ang posibilidad na ikokonekta itong Patidongan Brothers Syndicate kay Atong Ang to Duterte. Dahil nga bukang bibig ni Boying Rimulya yung drug war ni PRRD connected sa missing Sabongeros. Dahil sa kabila ng lahat,
na walang ebidensyang makita sa Taal Lake, ay kinasuhan pa rin itong si Atong Ang pati na si Gretchen Barreto. Paano na yan, Totoy? Nagsayang ka lang ng laway mo.